Hello guys. For this video, ang ituturo ko sa inyo is how can we use the pivot table in nursing informatics. So, may ginawa akong data na pwede niyong gamitin na mag-serve as your practice for the demonstration number 3. So, makita nyo dito na ginawa ko to. Ayan. May client name tayong nilagay, age, the prescription provider, the store, location of store, and so on. So, ito yung magiging practice ninyo since walang binigay si Sir J na practice para sa atin. So, for this one, naayos ko na kasi siya. Ito na siya. So, ituturo ko lang sa inyo muna yung basics kung paano natin ma-achieve yung tamang pivot table. So, ito yung backup data natin or ito yung original data. Then, syempre, hindi natin pwedeng gamitin to for pivot table. So, kailangan natin siyang i-data clean. So, ngayon, na-data clean ko na siya. So, makita nyo dito yung mga ginamit kong formulas. Yan. Diba? Makita nyo yan, mga yan. Ngayon, hindi pa rin natin to pwede gamitin for pivot table. Ang kailangan natin gamit for pivot table is a clean state data sheet. So, ano nga ba yung clean state data sheet? Ang clean state, ibig sabihin nun, lahat ng mga data mo is naka-paste as values. Hindi dapat formula yung lalabas dito sa bar. So, dapat, yan, katulad na to, sa names, Vincent Mendoza Navarro. Hindi dapat yan equals proper A2 or what. Dapat values na siya. Hindi dapat formula. And sa clean state, wala rin dapat extra na mga columns. For example, dito nakalagay ito yung mga formula. Okay, yan, naka-formula yan. So, hindi dapat to nakalagay. Ang nakalagay dito, dapat lang sa datasheet natin, para matawag na clean state, is yung values mismo. Wala dapat formula, walang extra columns. Katulad nito. Yan. Dapat wala to mga to. Since kapag nakalagay pa rin sila, or hindi mo clean state yung datasheet mo, masasama sila dun sa pivot table mo. And hindi dapat yun masasama since sobrang gulo yung mangyayari if hinayaan nyo lang na masama yung mga columns na pang formula and yung original data ninyo. So, dapat ganito yung kalalabasan nyo or kalalabasan ng ginawa nyong data. So, ito, clean state na siya. Nagawa ko na rin siya. Pwede na tayo mag-proceed sa paggawa ng pivot table. So, before pala tayo mag-proceed sa paggawa ng pivot table, ito yung mga hinanda ko, mga files for your practice sa return demonstration 3 sa nursing informatics. So, first one, itong complete file na may backup data, the main sheet, yung pag-data clean. Nandito makita nyo lahat dito, yung mga ginamit kong formulas. Yan. Dito nyo makikita lahat sa complete file, yung clean state, yung malinis na data, then the table sample, and the pivot table sample. So, nandito lahat yan. Then, meron din akong ginawang checklist, which is this. So, ito yung susundan nyo sa paggawa ng pivot table. So, dapat, kung ano yung nakalagay dito, pagkatapos niya mag-data cleaning, paggagawa na kayo ng pivot table, kung ano yung nakalagay dito, dapat yun lang din yung lalabas sa pivot table ninyo. Okay? Then, the last one is the original file. So, ito yung original file na pwede nyo gamitin. So, ito yung data mismo. Then, pwede kayo dito mag-data cleaning. Mag-clean state, mag-table, and pivot table. So, ma-access nyo itong lahat ng files sa description nitong video sa baba. So, with that, we can proceed na sa paggawa ng pivot table.